Hello, sir. Hello po, ma'am. Hello po, ma'am. Yes, sir. Go ahead, sir. So, pagdating po sa Caltex ng suspect, kasama si Nino de la Cruz, ang Toyota Gray na kotse, ayon po sa testigo, ay sumakay po ang biktima. At kung saan ang testigo natin sa si Chloe, na girlfriend ng suspect na si Jonathan, ay naiwan na po sa nasabing lugar. Hanggang sa umalis na po sila. Umalis na po sina Jonathan, Nino de la Cruz, at yung biktima na si Aika. Hanggang sa pagdating po ng mga bandang alas 6 days ay ng July 25 ay natagpuan po ng mga magsasaka ang bangkay ng biktima na si Aika. Ayon po sa salaysay ng ating testigo na si Chloe ay mga bandang alas 8 ng umaga ay sinundo siya ng kanyang boyfriend na si Jonathan. Hello po, ma'am. Yes, sir. Go ahead, sir. Sir, Opo, ma'am. okay, sir, pakiulit nga, sir, na sinundo si Chloe. Chloe po ba yan, sir? Sinundo po ni Jonathan, yung suspect, ang kanyang girlfriend na si Chloe. Nung pong mag-alas 8 ng umaga ng July 25, araw po ng Sabado. Araw ng Sabado. Sabado. Bahay sa inyo. Opo. Opo. So, sa palagay niyo po ba, sir, may nangyari na pong hindi maganda kay Aika nung sinundo ni Jonathan, ang kanyang girlfriend? So, nung pong pagkasundo po nung suspect na si Jonathan sa kanyang girlfriend na si Chloe sa New Ilalim, Olongapo City, ay pumunta po sila ng lalawigan ng Pampanga, sa Pampanga po. Habang sila po ay bumabagtas, tinanong po, di umano, ayon sa salaysay ni Chloe, ay tinanong niya ang kanyang boyfriend na si Jonathan kung kumusta naman ang naging pag-uusap nila ng biktima na si Aika. Hindi po sumasagot ang nasabing suspect at sa pangalawang pagkatanong po niya ay kung ano pong nangyari sa kanilang pag-uusap, ay ito pong suspect ay nagsinyas na yung pong kinakat yung kanyang yung leeg na di man ang ibig sabihin nun ay wala na. Anong ibig mong sabihin? Sabi daw po ng testigo sa suspect. Ang sagot man po ng suspect ay patay na si Aika, sabi niya. Huwag kang mag-alala, malinis ang pagkakagawa. Yun po ang mga kwan po. Hello po, ma'am. Yes, sir. Go ahead, sir. Opo. Tapos hanggang sa nung pong nasa Pampanga na sila, bumaba, ayon sa salaysay ng testigo, ay bumaba po ang nasabing suspect at itinala lang kanyang kwintas hanggang sa dahil kasama din po nila sa lulan sa kotse yung asawa ng isa rin sa mga suspect na si Nino de la Cruz, ay kasama rin nila yung kanyang asawa. Ang asawa ni Nino de la Cruz na nagngangalang M. Ito po ay kanilang inatid sa terminal ng Victory sa Pampanga. Pagkahatid po sa asawa ni Nino de la Cruz ay bumalik na po sila ng Olongapo. Ang suspect at ang testigo ay bumalik ng Olongapo. Hello po, ma'am. Okay, go ahead, sir. So, ganoon po ang mga pangyayari po, ma'am. Okay, so, sir, since nalaman niyo po ba ang mga nasabing suspect sa anong araw? Ang tinitingnan po natin dito ay paano po nakaalis kaagad ang nasabing suspect na si Jonathan. Kaya ang sinisilip ko po rito at ang pinag-aaralan ko po rito ay may pagkukulang po ba ang ating kapulisan o kung sino ang may pagkukulang para makaalis o talagang sadyang sa tingin ninyo ay nakahanda na hong mag-flight talaga itong si Jonathan. Ang gusto ko lamang, sir, malaman ay nalaman niyo po ang statement ng testigo araw ng Linggo, tama po ba? Opo, ma'am. Bali, kinakuhanan po namin ng salaysay ang testigo sa pagkakandak ng follow-up sa mga bandang alas 6 na po ng hapon. Kinuhanan po namin siya ng kanyang salaysay sa Olongapo City Police Office po.
Okay, sa OCP po natin nakuna ng Salaysay po. nasalaysay ang nasabing Opo. testigo. So, Opo. ayan po ay araw ng Lunes na ng Linggo po, hapon. linggo. Ng hapon. Linggo ng hapon po. Okay. Nakuha na po namin ng salaysay ang testigo, yung pong mga huling kasama ng biktima, iba din huling kasama ng biktima, yung kay mga kaibigan, at yung pong tatay ng biktima po. Nakuha Okay, natin ng salaysay. sir, nung after na makuhanan niyo po ng statement, ang nasabing witness o ang testigo, nagsagawa po ba kaagad ang ating kapulisan ng Operation Manhunt para dito sa mga nasabing suspect? Opo ma'am. Pero nagkandak po kami ng Operation Manhunt kasama mga Olongapo City Police Office para sa lugar na kung saan nakatang mga suspect, pero Negative na po. nag-feel po kami ang negative na po. Ma'am. Negative Opo. na po. Opo. Opo, So, opo. sir, ang katanungan ko po, nagkaroon po ba kayo ng coordination at nagkaroon din po ba ng cooperation ang ating kapulisan ng lungsod ng Olongapo, sir? Opo ma'am. So, base ho sa sa testimony ng ng testigo, saang lugar niyo po isinagawa ang manhunt operation sa nasabing mga suspect? I've heard na ito po ay isang taga Wawanduwi, Subic. Is it right? Yes ma'am, opo ma'am. Sa Subic, saka sa barangay ng San Isidro ma'am, na matagpuan din sa bayan ng Subic. Okay, sir. May I ask, sir, ito po bang suspect na si Jonathan, dahil since isa siyang PhilAm, ang kanya po bang, sino po ba ang Pilipino rito? Is it the mother or the father? Ayon po sa itsura niya ma'am, at ayon din sa aming pagtatanong, ay yung pong kanyang Nanay. father po. Father po. Sino po ang Pilipino, father? Dahil ang apelido niya po, it seems hindi Pilipino last name o hindi apelido ng isang Pilipino. So malamang po ay, is it the mother, ang Pilipino? Kaya naging PhilAm itong si Jonathan? Hindi na po namin natanong regarding doon po, madam. Okay. Kung sino pala yung American sa kanilang mga magulang. Okay, sir. Pero ayon din lang sa amin, sa pag-usurba namin, ayon po kanyang tatay. Okay, sir. Ang isang tanong ko pa, sir. Since nabanggit po na ito ay taga Wawanduwi, ang tanong ko po, sir, bakit po siya nakatira sa Wawanduwi? Bakit po nasabing taga Wawanduwi ito? Sino po ang taga Wawanduwi? At paano po nasabing siya ay taga Wawanduwi? And ayon po sa kanyang girlfriend na siya ay taga Wawanduwi po. Siya po nagsabi na siya ay taga Wawanduwi po. Okay, based on your operation, manhunt operation, nagtungo po kayo sa Wawanduwi, Subic, Zambales? Opo ma'am. So, Pero, is it positive na talagang taga Wawanduwi po siya? Opo ma'am, dahil mayroon din palang May kamag-anak po ba siya doon? may or- may mga kamag-anak po siya doon ma'am. Okay, base po sa kamag-anak, gano'n na po katagal si Jonathan doon? Na nag-i-stay sa kanila? Dating lang po siya mula sa Amerika. Okay, so kung kadarating lamang niya galing sa Amerika, so marahil Opo. open ang, Balik lang siya ng Pilipinas, ganun po. open ang visa niya kung gano'n. Hindi. Sir, sa ngayon, sir, usap-usapan po kasi na nakapag-flight na itong si Jonathan. Is it confirmed na nakapag-flight na po ang suspect? Regarding sa aming impormasyon na nakalap, nakapag-flight na raw po ang suspect dahil sa kanyang plane ticket sa NAIA. Okay. Sino po ba, sir, sino po ba ang ating official ng Olongapo City Police na nakikipag-coordinate sa inyo o nagkaroon po ng kooperasyon sa inyo?
yung pong Colonel Juan po, yung pong Provincial Intelligence po. Headed by Headed by Colonel Maniago po. Colonel Maniago. Okay. Kaya ko po tinatanong nang sa gano'n magkaroon po kami ng follow-up dito po kay Colonel Maniago kung ano din po ang resulta ng kanilang investigation, ano po, sapagkat ang mayor po namin sa lungsod ng Olonga po, si Mayor Roland Paulino, ay talagang hindi naman po tumitigil sa kung saan ay Opo, malaking tulong po si City Mayor Roland Paulino at si City Councilor John Cortez po sa pagtulong nila sa amin para mapabilis ang pagkakandak namin ng investigation at malaman at makilala yung mga suspect po. So, liliwanagin. Malaking tulong po sila. Okay. So, ibig sabihin, hindi po nagpabaya. Nagpabaya po ba o hindi nagpabaya ang mayor ng lungsod ng Olonga po? Hindi po nagpabaya si Mayor Paulino sa para maresolba ang kaso po. Okay. So, upon learning na naka-flight na po ito, may isa pa pong suspect na at large sa ngayon. Tama po ba? Opo, ma'am. At pakiulit nga, sir, natin ang pangalan ng dalawang suspect na ito. Ang dalawa pong suspect na ito ay sina Jonathan Dwayne Shakun Diane po. Makakapap yung kanyang apelido eh. Tapos ito pong si Nino de la Cruz po. Okay. So, ito po si Nino, ongoing po ang manhunt operation. Okay, pakiano mo pa rin, ano. Okay, at naputol ho lamang ang ating communication para ho dito sa pakikipag-usap natin sa Police Station Commander ng Police Station San Felipe, no? Siya ho yung Station Commander ng kapulisan diyan sa San Felipe. Okay? Babalikan ho natin si Okay, muling nasa linya po ng ating communication si Police Inspector Rolando Bailon, ang Station Commander ng Police Station San Felipe. So, hello sir. Hello ma'am. Yes sir. Sir, since positibo po at sinabi po ni Mayor Roland Paulino na talagang naglabas po siya ng statement na talagang nakalabas na po ng bansa itong si Jonathan, ano po, na isa sa suspect. So, pwede po bang malaman, sir, hindi natin napag-usapan nga pala, base sa autopsy po ng nasabing bangkay ni Aika, ano po ba ang naging findings ng SOCO regarding sa autopsy? How many bullets or ilang tama po ba ng baril ang ano po ba ikinamatay ni Aika? Ayon po sa report po ng Provincial SOCO team ng Zambales, ang agarang pong kinamatay ni Aika ay yung pong pagtamo niya ng tatlong tama ng baril sa kanyang ulo po. So talagang fatal shot ang mga tinamo ni Aika, sir? Opo ma'am, puro sa ulo po. Opo. So, base po sa inyong investigasyon, pagka ganito po ang pagpatay sa isang tao, ano po ba ang usually na nagiging kadahilanan or motibo sa ganitong uri ng pagpatay? Ayon po sa pagkakandak namin ng investigasyon ma'am, ay ito po ay ang motibo po ng pagpatay sa biktima ay po meron po silang personal grudge, yung personal grudge po, yung personal hatred po. Apo, meron po ba kayo nalalaman na base sa investigasyon nyo na motibo or kadahilanan para patayin po si Aika? Ayon po sa mga testigo at sa salaysay nung ama ng biktima, ay ito pong suspect na si Jonathan ay hiwalay po sa asawa na si Lian po, nagngalang Lian. Nung pong nasa Amerika sila, ay meron po silang di umano ay meron sila nung pong nasa Amerika sila, di umano ay meron po silang anak na isa at sila po ay nagkadimandahan kung kanino mapupunta yung child custody ng anak. Okay. At hanggang sa ayon din po sa kanila ay nanalo po ang dating asawa ng suspect na si Lian. At without knowing ng kanyang asawa na si Lian ay inuwi po ng
inuwi po ng suspect ang kanilang anak. Ang biktima po at ang dating asawa ng suspect ay matalik pong magkaibigan. At ayon din po sa kanila ay gustong malaman ng Lian kung saan tinatago ng suspect ang kanilang anak. At ayon din po sa kanilang salay ay nagkaroon po ng matinding galit ang suspect sa biktima dahil niisip niya na ang biktima ang siyang nagbibigay ng impormasyon regarding kung saan matagpo ang anak po. Oh, I see. So, ito po ang isa sa motibong nakikita ninyo na naging kadahilanan kung bakit po nagkaroon ng matinding galit itong si Jonathan dito po kay Aika. Opo, ma'am. Okay, so masasabi po ba natin, Sir Bailon, gusto lang pong itanong ng haplos ang balos sa inyo, na is it considered close, ang nasabing kasong ito? Ang masabi ko pa dyan ay nalaman ay considered close po dahil nalaman po natin kung sino yung testigo, mga suspect. Yung suspect, naipal po natin yung kaso at sa ngayon po ay na-issue na po sila ng warrant of arrest. Okay, matanong ko sir, so sa pangyayaring ito, pwede po bang malaman kung ano pong mga kaso ngayon ang naiakyat laban sa mga suspect? Ang naiakyat po na kaso laban sa mga suspect ay kasong murder po. Okay, so murder against these two suspects. Suspects, yes ma'am. Okay, so at large po itong yung isa pong hindi nakapag-flight, pakiulit po ang pangalan. Nino de la Cruz po ma'am, Nino de la Cruz. Nino de la Cruz. Si Nino de la Cruz po ay taga saan? Taga Pamatawan, Subic, Zambales po ma'am. So pareho po parehong taga Subic po. Yes ma'am. Okay, so nakipag-coordinate na din po ba tayo sa police station ng Subic kay Sir Madrid regarding dito sa nasabing suspect? Ma'am, pakiulit po. Nagkaroon na po ba tayo ng proper coordination with the police station commander ng Subic na si Police Inspector Madrid regarding dito po sa nasabing suspect na ito? Nang sa ganun po ay mapostehan ng kanyang mga tauhan ang nasabing lugar, or magkaroon din po sila ng... Opo ma'am. At katunayan po ay nabigyan na rin po sila ng kopya ng warrant of arrest. Okay. So, congratulations po at bagamat it is beyond our control na sinasabi, hindi natin gusto magkaroon ng ganitong mga klaseng krimen. Subalit, at least, we would like to congratulate your office, congratulate you and sapagkat at least na bigyan na po ng closure ang nasabing kaso at naiakit po ang demandang murder case laban dito sa dalawang suspect at nagkaroon po kayo ng mabilisang pag-akyat ng kaso o pag-resolba dito sa nasabing sir, alam niyo po, nakakalungkot lang dahil ganong kabilis na nakalipad ito ho yung even itong haplos ng balos itong haplos ng balos na ito ay talagang ang sarap hambalusin dahil ang bilis niyang nakapag-flight. So ibig sabihin ay talagang baka ito ho ay open ang kanyang visa na anytime pwede mag-flight. At ito po sana ay pwede po bang malaman kung saang korte po at nang ma-follow up natin dito po sa Regional Trial Court ng Olongapo City? Apo ma'am, lalapin ko lang po yung... Okay sir. Anyway sir, after my program, makikipag-coordinate pa rin po sa inyong haplos ng balos dahil gusto rin po nating makatulong dito sa pangyayaring ito dahil ito po ay masasabi nating heinous crime dahil talagang hindi deserve ng taong ito biktima. ng biktima na siya ay mamatay sa ganitong klaseng kaya napakasakit na kagabi po ay bagamat naririnig ko lang po sa isang himpilan ng radyo dahil kasalukuyang pauwi na ho ako na nagdadrive ako nung napakinggan ko yung panaghoy ng ama
Masakit sa isang Opo, magulang. ma'am. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Opo. Masakit sa isang magulang na mapatay ang iyong anak sa ganitong walang kaawa-awang pagpatay. Opo. Okay. Opo, ma'am. So anyway, sir, maraming salamat po at alam niyo po, itong interview namin sa inyo ay na-tape po namin at ilalabas po namin sa Facebook. Nang sa ganun po ay malaman po ng mga tao kung ano po ang naging kaganapan dahil ang isa pa hong tanong ko, sir, pasensya na kayo. Dahil talaga po nagsasagawa tayo ng investigation dahil ito po ay mailalabas din po sa pahayagang pangmasa. So, ang isa pong gusto kong katanungan, o isang gusto kong itanong sa inyo, do you think, sir, si Aika o ang biktima ay saan parte na po ito isinagawa ang krimen? Is it diyan na po sa nasabing lugar na yan ng barangay ng San Felipe? Ayon po sa pagkakandak ng investigasyon po ng ating mga provincial SOCO team, ang nangyari pong pagpatay na sa kanya, sasabing biktima ay doon na po sa lugar ng barangay Manglikmot po, sa may ibabaw ng dike. Okay. So, ibig sabihin doon na ho isinagawa ang karumal-dumal na krimen, pagpatay sa kanya. Okay. So, talagang ang nasabing pagpatay ay mismo diyan sa nasabing lugar. Okay? Ang isa pa hong palaisipan sa Haplos Sambalos ay bakit po diyan pa sa lugar na yan na idala at yung tahimik at isa sa maipagmamalaking bayan ng Sambales ay nabahiran ng ganitong uri ng krimen. Samantalang isa sa maipagmamalaki at ako ho ay talagang madalas ko hong sinasabi ang katahimikan, peace and order, magandang malinis at tahimik na lugar ng San Felipe. Dahil po ang mayan po ng San Felipe, ma'am, ay hindi po sanay sa mga ganong mga pangyayari. Opo, kaya sila po ay nagulantang. Opo, at kaya apektado po ang ating mayor diyan, si Mayor Carol Pariñas, na maya-maya po ay posible na amin din pong makapanayam dahil siyempre po disappointed siya dahil isa sa kinikilala pagdating sa kalinisan at katahimikan ang bayan ng San Felipe. But anyway, sabi nga natin, sir, it is beyond our control. Tama po ba? Tama po, ma'am. Tama po, ma'am. So, once again, congratulations po sa inyo sa pagresolba ng kaso. Bagamat hindi natin masasabing nakakatuwa na dahil ito nga po ay isang krimen na talagang masasabi nating heinous crime. But anyway, thank you very much, Sir Bailon, sa panahon na ibinigay niyo po at kaliwanagan para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig dahil sa lawak po ng nakikinig sa ating himpilan ay ito ho'y malaking bagay na maintindihan yung mga haka-haka na mga kung ano-anong lumalabas na usapan. At isa ho sa binibigyan nga ng sisi ay ang mayor ng Olongapo na nagkapabaya kaya naka-flight. Pero mabilis ho eh. Maski ako nagulat ho na ganun kabilis dahil siyempre po hindi ganun na mo kaagad kung sino ang talagang prime suspect. Pero mabilis dahil kung Monday nakaalis ka agad mukhang is it Monday or Tuesday naka-flight? Ayon po sa aming informasyon, ma'am, Sunday ng bandang alas 11 ng umaga. Monday. Sunday po, Sunday. Sunday, right away open ticket siya. Opo, ma'am. Tagang plinano po niya, parang ngayon sa namin, tagang plinano niya ang pangyayari. Oh, I see. So, ibig sabihin, sir, nakaplano, kaya pati. Okay, at so ibig sabihin, yun ang gusto ko marinig kung talagang may plano. Kasi may intent to kill. Talagang tama lamang na kasuhan ng murder. Nakaplano. Dahil yan ang iniisip namin na ibig sabihin, kapag mabilis na nakaalis, nakaplano. Sir, hindi ko pa kayo papakawalan, sir, sir, dahil yun ang gusto kong marinig na there is an intent to kill dahil murder talaga ang dapat ma-file at talagang yun ang dapat i-file dahil nakitang-kita natin yung intent to kill dahil nagkaroon pala ng planning na tinatawag. Tama po ba, sir? Hello? Hello po, ma'am. Yes, sir.
May intent to kill, sir, dahil may planning, ano po, dahil pati yung mabilis niyang pag-flight. Pag-alis po, ma'am. Opo. Opo, ma'am. So, anong country po ba na sa palagay ninyo ang nasabing lugar na kung saan ay nagtungo itong si Jonathan? Ayun din po sa aming informasyon, ma'am, ay sa Anchorage, Alaska. Alaska. So, Opo, ma'am. dapat po ay magkaroon ng proper coordination din, ano, sa Opo, ma'am. Alaska para madakip ang nasabing suspect. Okay, sir. So, kung may katanungan pa rin po kami, sir, ay ang Haplos Sambalos po, ano po, ay marahil ay magbibigay na lamang sa inyo ng tawag or tatawagan na lamang po muli namin kayo dahil kami po ay talagang nakikisimpatya sa pamilya ni Aika sa sinapit niya. So, mabuhay Opo, po kayo at maraming salamat po sa inyo, sir. Awel Bambo po, saying thank you so much, sir, sa inyo. Opo, ma'am. Maraming salamat din po, ma'am. Okay, God bless po. Opo, opo.